Congressman Ortega. And Comsec, please make sure that the next scheduled quad hearing invitations to Rose, Nono, Lynn, and who else? Sino pa isa? But he's already out of the country, right? So just to Rose, Nono, Lynn, Mr. Chair, will be issued. Yeah. si Rose Nonolin promised us that she will deliver the invitation to her husband in this committee. Yeah, I remember that. Yes, I remember. Thank you for reminding me. Comsec, please take note of that. Now we will now move to another presentation. Senator Trillanes, Congressman Acop, may I know the basis for the invitation that we sent to Senator Trillanes for today's committee hearing? Yes, Mr. Chair. In the 13 November 2024 hearing, where former Senator Trillanes appeared, he was required to present evidence suggesting links between the Duterte family and drug lords. He was also required to provide additional evidence related to Pidigong's alleged involvement in the drug trade, and to present documents purported to show money trails linked to drug proceeds, and details on the various cases filed by the Honorable former Senator Trillanes, including plunder and illegal drug smuggling charges. And last but not the least, Mr. Chair, bank documents linked to former President Duterte. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Acop. I just would like to ask Senator Trillanes, how many minutes is your presentation, more or less? Mr. Chairman, I think it would last more or less an hour, isang oras po. Pero ito po, makukumpleto yung picture. Papakilala ko po yung mga players, yung mga key members ng Duterte Drug Syndicate, Mr. Chairman, at yung kanilang mga linkages. So I think para mas maintindihan po ng mga members ng Quadcom at ng ating sambayanan. Sige po, ganito na lang po ang ating kakalse. You will be showing names, no? Yes. And what we will probably do is maybe if a member wishes to ask question on a certain personality, we can stop for a while so that questions will be asked. And then once questions are finished, then we can proceed with the para hindi ho tayo para klaro rin ho, kasi if you make a long presentation, baka ma-miss out yung ibang details that the members would like to ask. I submit, Mr. Chairman. Okay, thank you, Senator. So, Comsec, can you please assist Senator Trillanes? Yes. Mr. Chairman, ang purpose itong presentation na to is to shatter the false narrative ni Mr. Duterte na kaya siya nag-war on drugs dahil seryoso siyang galit sa illegal na droga. But based on what I will be presenting, papakita rito na kaya siya nag-war on drugs para ma-eliminate ang competition and at the same time matakot ang iba't ibang investigative agencies para maproteksyonan niya ang kanyang sariling drug cartel, Mr. Chairman. So ito po, no? This is the Duterte Drug Syndicate. Ito pong first video, kinuha ko po dito po sa interview ni Ginoong Las Cañas, doon po kay Christian Esguerra. Ano po ito? Mga 11 minutes po ito, pero diniscuss niya kung in-establish niya yung credentials niya para makikita natin kung bakit niya nalalaman yung nalalaman po niya. Paano po ba kayo na-involve sa DDS dito sa tinatawag na Davao Death Squad? How much time did you spend there? Ganito bang istorya ng personal ko na nabuhay. Noong 1980, nag-apply ko ng police sa Davao City Police Department. And then
1982, April 16, na-appoint ako as a patrolman sa Davao Metropolitan Police District or Metro Discom. Then by 1988, by 1988, nung na-appoint ito si Mayor. Hello, Christian? Opo, sir. Oh, I'm listening. Okay. Noong 1988, nang ma-appoint si Duterte as Vice Mayor, and then naghanap siya ng mga bodyguard. So isa ako sa na-recommend ni then Police Captain Ernesto Magasait na isa sa kanya mga bodyguard driver. Hanggang sa na-elect siya as mayor, kung hindi ko nagkamali, 1988, hindi nag-umpisa ang double death squad nung pinatawag kami ni Mayor Duterte. Siya pa ang leader noon ng Mayor's Unit. And then it was a change later into the heinous crime task force. Mga 8 kami na personnel ng heinous crime task force ang inutosan personal ni Mayor Rodrigo Roa Duterte na mag-conduct kami ng extrajudicial killings sa mga suspected shabu users and possessors using in the style of riding in tandem. And then siya mismo nagbigay sa amin ng mga motor, nagbigay sa amin ng mga 4 wheels ng mga sasakyan, armas, and then allowance. Dito talagang napasubo ang buong buhay ko. Pumatay kami ng maraming tao at tumanggap kami ng maraming pera galing mismo personal kay Mayor Rudy Duterte. Then sometimes sa kanyang bodyguard driver na si SPO4 Sunny Bilaventura and ito si Principal Bongo na sa akin lang, Christian, sabihin ko sa inyo, nung ako ang nag-lead sa team ng heinous crime investigation, double death squad. Yan si Bongo, ay tagapili ko lang yan ng Maruya. Maruya. Yung pinilito sa akin. Opo, paborito ko rin po yung Maruya. Yeah. So dito is talagang na linlang kami ng Duterte ng kaniyang drug war campaign sa Davao City ay totohanan ito. Pero dapat nalaman ito ng taong bayan at ng publiko. Nung mag-start na yung kidnap o ransom program ng war on drugs ni Mayor Rodrigo Duterte sa Davao City, nawala na ang bilib dito. Dahil ang mga Nawala na po yung... Gi-allow kami, nawala ang bilib ko sa kanya, dahil gi-allow niya kami na yung mga suspected shabu users and possessors sa Davao City ay dapat kidnapin ng grupo namin para lang mag-multiply yung funds namin for operation ng Davao Death Squad. Dito, Christian, pangalanan ko kung sino itong pina-abduct ni Mayor Duterte sa Davao City hanggang ngayon, missing pa rin at naghintay ang kanilang mga pamilya at mga mahal sa buhay. Despite na nakabayad sila millions of pesos sa alleged kidnapper na yun lang pala ang mga pulis ni Mayor Rodrigo Duterte. Isa ako dito sa nag-kidnap kay Alan Yap. Nasaan na po yung Alan Yap? Nasa loob pa rin po. Sorry, nasaan po? So, missing siya, patay na. And then ang pamilya nagbigay ng 5 million sa mga suspected kidnappers na hindi alam ni Mrs. Yap, nanay ni Alan Yap, na kami lang pala ang nag-kidnap sa kanyang anak. In fact, ang 45 caliber ni Alan Yap nasa posisyon ngayon ni SPO4 Ben Benilo Laud. Another naman na pinakidnap ni Mayor Duterte si Danny Ong. Si Danny Ong ay anak na may-ari ng 3-in-1 Danny Ong.
na involved na pag-procure ng mga chemicals for high-grade shabu. Pero hindi po ito pinaimbestigahan ni Mayor. In fact, pinakidnap si Danny Hong at nagbigay ng another 5 million sa pagkaalam ko. Dahil ang kumuha sa pera ang grupo ni SP, Opol, Desiderio, Claribel at ako. Nilagay ang pera sa Davao Memorial Park and San Pedro Memorial Park. Hindi separate ito para mahirapan kaming mahuli. Another Okay. pinakidnap ni Mayor Duterte. Ito Si po, Philip Lam. okay, go ahead, sige. Si Philip Lam. Nakaribal ito sa negosyo ni Michael Yang. Si Philip Lam ay meron siyang mercantile clothing store sa Yang Green Street sa Davao City, malapit sa DCLA ni Michael Yang. Pinakidnap din ito ni Mayor Rodrigo Duterte. Ang hiningi ng mga kidnapper is pagka-recall ko is 20 million pero na-reduce ito to 10 million. Ang grupo na nag-kidnap, ang grupo ni SP Opol Benvenido Laud, ako, SP Opol Desiderio Torrebel, and Police Inspector Paul Hincio Pabo. Iyan na po. Wala lang kong ilagay iba. Yan po ba lahat nandun sa affidavit nyo? Sa handwritten at saka dun sa computer written? Sa handwritten po. Sa handwritten. Okay, ganito. So basically, kung may mga binabanggit kayong mga pinakidnap di umano, so they could be corroborated, no? Tama po ba? Kung meron kayong sinasabing dinukot kayo, edi dapat nawawala yan. Meron police record po ba lahat yan? Lahat ito naka-record po sa mga police station at saka sa Davao City Police Office. Ang pagkidnap kay Alan Yap, ang pagkidnap kay Daniong at kay Philip Lam. Okay. Kayo mismo, ano yung personal reason nyo? May pinahapiyawan na kayo kanina, no? Pero paki-explain nga po, bakit bigla kayo tumalikod after spending so much time dito sa DDS? Dahil nung nadiskubrihan ni then Police Captain Asierto, yung Davao Shabu Laboratory sa Dumoy Toril, Davao City, ay lalong grabe ang pangamba ko sa suspicion ko na ito si Mayor Duterte ay hindi ito totoo na nagkampanya laban sa illegal na duga sa Davao City. Kung hindi, ito ang pinaka-lord of the drug lord sa Davao City. Bakit? Bakit ang mga mabigat na mga drug lord sa Davao City, katulad ni Michael Yang, ni Charlie Tan, si Sammy Oy, protektado niya ito lahat. Tapos, ang mga hindi allies niya, katulad ni Philip Lam, pinakidnap niya si Joey Ko, alis Joey Ko, pinakidnap niya. Missing hanggang ngayon. Yung mga suspected na mga shabu users, enforcers sa Davao City, pangalanan ko na. Si Danny Hong, si Alan Yap, missing hanggang ngayon. Despite sa mga millions of pesos na nabayad sa mga kidnapper, which is the DTS. Okay. Of course, dito sa mga ganito kabigat na mga allegation, we have to ask further, no? So I hope you don't mind. So, yung basic question, lahat po, how did you know all these things? Lahat po ba ito personal knowledge ninyo? And why should the public believe you? Well, based sa personal knowledge po, dahil on 2021, nung bumalik ito si Mayor Duterte as Mayor ng Davao City, kasama niya palagi ito si Michael Yang, Sammy Oy, at si Charlie Tan. In fact, sila ang pinakamabigat na mga fans, campaign contributor ni Mayor Duterte at the time. For 2001. And then, inutusan ako, personal, kasama si SP Opol Sunny Binaventura, nabantayan namin ang katauhan ni Sammy Oy at ni Michael Yang dahil lang itong mga ito daw ay investor sa Davao City from China. Lalo pa yung si Michael Yang. Tapos nagtayo ng isang tan-paste factory sa Dumoy Toril, Davao City, which was later discovered as Shabu Laboratory.